Ang pagkamatay ay parte ng buhay ng tao. Marami sa atin ang takot dito, marami rin naman sa atin ay tanggap na ang bagay na ganito. Pero paano na nga lang ba kung ikaw ay nakukumaling at pinapantasya ang mga patay at kamatayan sa puntong ikaw ay gumagawa na ng hindi kaaya-ayang bagay tulad ng pagnanakaw ng bangkay? Ako po si JB at ating talakayin ang istorya ni Anatoly Moskvin at ang kanyang misteryosong koleksyon ng mga manika. Si Anatoly Moskvin ay pinanganak taong 1966. Ayon sa kanyang ama at ina na sina Elvira at Yuri Moskvin, si Anatoly ay tahimik pero isang matalinong bata. Ngunit sa kasamaang palad, ang tahimik at matalinong bata ay makakaranas pala ng hindi magandang karanasan. Taong 1974, habang pauwi si Anatoly ay siya ay hinablot ng isang lalaki at siya ay hinalay. Sa traumang naranasan niya, siya ay walang pinagsabihan at pinagpatuloy niya lang ang kanyang pag-aaral na parang walang nangyari. Makalipas naman ang 5 taon habang sila ay nasa field trip, siya ay napadaan at napasali sa isang prosesyon ng patay. Siya ay punersa na sumali sa kanilang seremonya. Si Natasha Petrova, isang 11 taong gulang na batang babae na namatay sa aksidenteng pagkakakuryente sa kanya. Si Anatoly ay sa pilitang pinahalikan sa kanya ang batang babae kahit na labag sa loob niya. Pinilit rin siya pagsuotin ng singsing na nagsisimbolo na sila ay kasal na. Dahil dito, siya ay binangungot ng paulit-ulit ng batang babae na hinihikayat siya mag-aral ng itim na mahika. Ito ay gusto magpabuhay sa kanya. Iba't ibang ritual ang kanyang ginawa upang ang mga bangungot na ito ay matigil. Itong mga patuloy na bangungot na ito at ang kanyang mga karanasan ang naging mitsa upang siya ay maakit at mahalin ang mga patay o kamatayan. Pero ang lahat ng trauma na naranasan ni Anatoly ay hindi naging hadlang upang siya ay maging matagumpay sa kanyang pag-aaral. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, ay siya daw ay masipag at matalino ngunit medyo hindi normal ang kanyang pagkatao. Siguro nga ay dahil naapektuhan rin ang kanyang ugali dahil sa kanyang mga karanasan. Siya ay natuto ng 13 lengguwahe at naging magaling na journalist at naging eksperto sa mga sementeryo. Dahil rin dito ay siya ang nagkaroon ng proyekto katungkulan sa mga sementeryo sa lugar nila. Si Natalie Chardimova ay isang magulang na namatayan ng 10 taong gulang na anak na babaeng pangalan ay Olga. Si Olga ay umalis mag-isa sa bahay nila upang pumunta sa bahay ng lola. Sa kasamaang palad, siya ay napagtripa ng isang adik at pinagpupukpok sa ulo. 5 buwan bago siya mahanap ng otoridad at doon lamang siya nalibing noong October 2, 2002. May 7, 2003, si Natalie at Igor, ang asawa ni Natalie, ay nagtayo ng bakal na harang sa puntod ng kanilang anak. Nang sumunod na araw ay pakiramdam nila ay may gumalaw sa puntod ng kanilang anak. Pero hindi nila pinansin ito hanggang sa sumunod na araw ay may nakita silang mga naiwang sulat na binabati ang kanilang anak tulad sa kaarawan nito at mga ibang okasyon. Minsan na rin ay makakatanggap ito ng mga laruan. Pero hindi naman sila nagambala sa mga laruan at pagbati ng hindi nila kakilalang tao. Hanggang sa isang beses na nagbabala ito sa kanila na pag hindi nila tinayuan ng monumento ang kanilang anak ay nanakawin daw niya ang bangkay nito. Kaya dali-daling tinayuan ng headstone o lapida na nakatayo ang puntod ng kanilang anak. Sinumbong rin nila sa pulis ang pangyayari ngunit alado silang magagawa dito. Pinahintulutan silang gawin ang gusto nila kapag nahuli nila ang salarin. Taong 2012, kumatok ang pulis sa bahay nila Natalie dahil pakiramdam daw ng mga pulis sila daw ay isa sa mga biktima ng mga nawawalang bangkay. Nang hukayin nila ang puntod ni Olga ay nalaman nila gal na palang nawawala ang bangkay ng kanilang anak. Taong 2011, dumami ang mga lumalapit sa kapulisan na nagsasabi na marami nang sirang mga puntod at mga nawawalang bangkay. Katulad sa kaso nila Natalie at ang kanyang anak na si Olga. Dahil dito ay nagkaroon ng malawakang investigasyon at ang unang salarin ay walang iba kundi si Anatoly Moskvin sa kadahilanan na siya madalas sa mga sementeryo. Dahil sa nasabing trabaho,
At nang magkaroon ng investigasyon sa bahay ni Mosbin, dito nalaman ang nakakatakot at nakakapangilabot na sikreto na kanyang tinatago. Sa pag-iimbestiga ng pulis sa bahay ni Anatoly, nakita nila agad sa loob ang iba't ibang uri ng kagamitan para makapanira ng puntod at makapagnakaw. Nakita rin nila ang mga sulat ni Anatoly tungkol sa mapa ng mga sementeryo, mga pangalan ng kanyang biktima, mga kagamitan ng mga yumao, mga paraan kung paano makapagpreserba ng mga bangkay ng tao. Sa mga nakita nila, mahirap nang maikaila ni Anatoly ang karumal-dumal na krimen dahil sa matibay na ebidensya. Pero nasaan nga ba ang mga bangkay na nawawala? Pagpunta ng mga pulis sa kwarto ni Anatoly, sandamakmak na manika na kakaiba ang itsura ang bumungad sa kanila. Bukod dito, umagaw rin sa pansin nila ang masangsang na amoy na nanggagaling sa kwarto. Ang mga manika ni Anatoly ay may kakaibang itsura, iba't iba rin ang mga laki nito at medyo nakakatakot kung titingnan maigi. Lahat sila ay may pangalan at kaarawan. Mukhang kakaibang pinagkakaabalahan lang, pero nang titingnan mabuti at galawin ng isang pulis ay may kakaibang tunog na narinig sila. Dito nagkaroon na ng hinala ang mga pulis kung ano ang mga ito. Ang mga manika ni Anatoly Mosbin ay ang mga nawawalang bangkay na babae. Mami naman si Anatoly sa krimen na ginawa niya at inamin niya rin niya na ginawa niya itong mga manika. Ang mga nakalagay rin na mga pangalan sa mga manika ay ang totoong pangalan ng mga babaeng nilagay niya dito. Dahil dito, napabilis ang pagkakakilanlan ng mga pulis sa mga bangkay ng biktima. 26 na babaeng nasa edad na 3 hanggang 25 na ginawang manika ang nakuha ng mga pulis sa kwarto ni Anatoly. At isa na nga dito ang nawawalang bangkay ni Olga. Pero bakit niya nga ba nagawa ang lahat ng ito? Ayon kay Anatoly, nakakausap niya kasi ang mga yumaong babae at siya ay naaawa dito. Dahil ayon sa kanya ay kaya niya naman daw buhayin ito. Matutulog daw muna siya sa puntod ng mga yumao at kung papayag daw ito na sumama sa kanya ay huhukayin niya ito at iuuwi sa kanilang bahay. Gumawa siya ng iba't ibang paraan para mapreserba ang katawan tulad ng paglalagay ng asin at baking powder. Binibilad niya rin daw ito sa araw upang matuyo. Pag inuwi niya ito ay binabalot niya sa mga tela at dadamitan ng makukulay na damit at wig para mas maging mukha itong tao. Dahil pakiramdam daw niya ay nahihiya silang bumalik sa kalagayan ng katawan nila. Wala naman nakitang pananamantala sa bangkay ang pulis dahil tinatrato niya daw ito mga anak niya at kinakantahan pa niya ang mga ito. Nilagyan niya rin ng mga butones ang mga mata para daw katabi niya ito habang nanonood siya ng telebisyon. Napag-alaman rin nila na halos 20 taon ang ginagawa ni Mosbin ang mga karumal-dumal na mga bagay na ito at halos 150 libingan ang kanyang sinubukang hukayin. Nang malaman ng mga pamilyang biktima ang nangyari, katulad nila Natalie, ay nadurog ang kanilang puso at humanap ng hustisya. Ngunit nasawi sila dahil sa kondisyon ni Anatoly. Si Anatoly ay naaresto noong November 2, 2011 at siya ay napag-alaman na may paranoid schizophrenia kaya siya ay hindi nakulong. Pero siya ay pinasok sa mental hospital dahil sa kanyang kondisyon. Nagalit ang mga pamilya ng biktima kung bakit napakagaan lang ng hinatol sa kanya dahil pakiramdam nila ay binaboy niya ang kanilang mahal sa buhay. Isa lamang si Natalie sa mga pamilyang nadismaya sa mga nangyari sa kanilang mahal sa buhay. Nabalik na rin si Olga sa kanyang bagong puntod at sa ngayon ay nakahanap na rin si Natalie ng paraan upang mapayapa ang kanyang kalooban kasama ang kanyang asawa at ang bago niyang anak. Ang pagkakahumaling natin sa mga bagay-bagay ay hindi naman masama. Pero lahat ng sobra ay masama lalo't lalo na kung nakakaapak na tayo ng tao at nakakapanakit ng damdamin. Sana ang lahat ng tao naging parte ng insidente na ito, pati si Anatoly na produkto lamang ng masamang karanasan at trauma sa buhay ay makahingi ng tulong sa traumang naranasan nila at makahanap ng kapayapaan ng damdamin sa puso nila.